Anak, ready na ang baon mo. Magdala ka rin ng payong para hindi ka mabilad sa araw. Malambing na saad ni Daisy. Thank you so much po, Mama. Aalis na ako. Malambing na sagot ni Dalia at hinalikan ito sa pisngi. Ingat ka anak at galingan mo ang pagsagot sa interview para matanggap ka sa trabaho. Yes po, Mama. Gagalingan ka po. Nakangiti na sagot ni Dalia at lumabas siya ng bahay. Papa, alis na po tayo. Nakangiti nang tumango si Alan, ang 4 years old na papa niya, at pinatakbo nito ang tricycle. Kumunot ang noon ni Jacob at tumikwas ang makapal niyang kilay nang pumasok sa loob ng opisina ang magandang aplikante na nakasuot ng maigsing palda, body fit na blouse at 3 in high heels. Good morning, Mr. Benilantira. Nakangiti na bati ng babae at sesi itong umupo sa sofa. Good morning. Tumayo ka at tumakbo dito sa loob ng opisina. Malamig na sagot ni Jacob. Ano po? Tumakbo. Pero bakit? Personal secretary po ang trabaho na ina. Pagkriyan ko. Hindi loner. Magalang na tanong ng babae at ngumiti ito ng pekte. Aside to Ron. Gusto kong makita kung gaano ka flexible. Maliin na utos ni Jacob. Ayaw ko pong tumakbo. Madulas ang sahig, maiksi ang suot kong palda. Masisilipan ako at mapuputol ang takong ko. Nauutal na sagot ng babae. Okay. Umuwi ka na. Hindi ka qualified bilang sekretary ko. Tinatamad na sagot ni Jacob at kunwari siyang busy sa pagpirma ng mga dokumento. Pati pinsight, pinagmamastan niya ang bawat kilos ng babae. Kumikimbot na lumabas ang opisina ang babae. Sir, sir, siya kay job. Pero hindi niya magawang magtaray dahil magmumukha siyang tanga at talunan. Kahit buhay, ang hirap maghanap ng maayos at matinong empleyado. Stress na bulong ni Jacob. Sus, hindi aplikante ang problema, kundi ikaw mismo, Jacob, dahil napakapihikan mo. Gusto mo ng sekretarya na makaluma, pumurma, at hindi makapal ang makeup. Malabong makahanap ka ng babae na old-fashion, manamit at kumilos dahil uso, ngayon, ang magpaganda. Nakasimangot, sermon, ang isip niya. Excited na pinagmasta ni Dalia ang Chufante floor building na yari sa semento at marmol. Kay Nali, nandito na ako. Sana po Lord matanggap ako sa trabaho ko para matulungan ko na si Mama at Papa. Mula sa puso, nagdasal ng dalaga at nakangiti na kumuway siya sa kanyang papa bago siya pumasok sa Beneventura Corporation. Hello, what can I do for you? Magalang na tanong ng gwapong lalaki. Ako po si Dalia Trinidad. Apply po ako bilang personal secretary ni Mr. Beneventura. Good. Tama ang dating mo, tapos ng interviewin ng ibang aplikante. Pumasok ka na sa loob. Salamat to. Nakangiti na sagot ni Dalia at pinindot niya ang doorbell. Bago niya pinihits pa bukas ang doorknob. Siyosong tinitigan ni Jacob ang matabang babae na nakasuot ng blue pants at white blouse. Good morning po, sir. Ako po, si Luis Trinidad, 26 years old. Graduate po ako ng 2 years secretarial course. Nice to meet you, Miss Trinidad. Maupo ka. Pabasahin ko ang resume mo. Kalmado na umupo ang dalaga habang nakatitig siya sa mga mata ng binata. So fresh graduate ka. Wala pang work experience pero maganda ang performance record mo sa art at mataas ang grades mo. Anyway,
Bakit gusto mong magtrabaho bilang sekretary ko at bakit Beneventura Corporation ang napili mong kumpanya? Gusto ko po na magiging sekretary mo para lalong mahasing utak at mataas po ang sahod. Pinili ko pong apply dito sa Beneventura Corporation. Dahil matatag at quality ang mga produkto na ginagawa ng kumpanya. And I believe na pero ang aking kakayahan kung ikaw po ang magiging mentor ko. Frank na, sagot ni Dahlia. So interesado ka sa pera at kasikatan. Paano ka makakapagtrabaho ng maayos kung puro sahod ang laman ng isip mo? Napanganga si Dahlia sa tanong ni Jacob at gusto niyang tumawa. Pero hindi niya ginawa. Aminado po ako na gusto ko ng pera dahil nagmula ako sa mahirap na pamilya. Tricycle driver si Papa, labandera naman si Mama, at aaral pa ang bunso kong kapatid. Pero ano magandang bagay ang maiambag mo sa kumpanya ko kung sakaling natanggapin kita? Nakatitik sa mga mata ni Dahlia na tanong ni Jacob. Kasipagan, pagiging retail, honesty and loyalty ang mga bagay na kaya kong iambag sa kumpanya mo, sir. Paas na at confident na sagot niya habang nakikipagtitigan siya sa binata. Okay. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang pagkakaiba ng honesty at loyalty. Miss Trinidad, kalinging na utos si Jacob, pero lihim nang ngumiti si Dahlia. Dahil para sa kanya madali lang ang sagot. Westy, pagiging tapat sa kanyang trabaho, minamahal, kaibigan, at sinumpaang tungkulin. Pero may karapatan siyang umalis at tumalikod kapag pasate na sitwasyon ang mga tao sa paligid niya. Ang loyalty naman ay pinaghalong loyal at honest dahil ang mga loya ay mananatiling tapat sa kanilang tungkulin kahit toxic na ang sitwasyon. Mas pipiliin, minsan, ang mga taong loyal na manahimik kaysa makasakit ng damdamin. Pero ang honesty, lalaban sila ng sabayan para sa katotohanan. Tumikwas ang kilay ni Jacob at diin siyang ngumiti matapos niyang maninig ang sagot ni Dahlia. Okay. Kaya mo bang i-apply sa trabaho ang honesty at loyalty? Siyempre, naman po. Mananatili akong loyal at honest sa Beneventura Corporation. Kung sakaling tanggapin mo ako. Okay. But, do you know how to cook? Marunong po akong magluto ng mga simpleng putay pero mga international dish. Hindi po. Honest na sagot ni Dahlia. Mahilig ako sa mga homemade na pagkain. Especially sinigang at tinola. You're Miss Trinidad. Ikaw na ngayon ang bagong personal secretary ko. Ikaw ang magluluto ng breakfast ko at lunch. Kasama ka sa mga meeting ko sa loob at labas ng bansa. Ihahanda mo rin ang mga important documents na kailangan kong pirmahan araw-araw. Pero si Franz ang gagawa ng mga report at sasagot sa tawag ng mga client. Ang pinakatrabaho mo ay magluto. Ilista ang mga important details sa meeting at maging alalay ko. Do you understand me? Yes. Naintindihan ko po and thank you so much for healing me. Pero sino po si Franz? Curious, na tanong ni Dahlia. Si Franz Agoncillo ang best friend secretary ko. Nasa labas, ang pinto ang kanyang opisina. Pwede mo siyang tanungin kung may mga bagay ka na hindi maintindihan sa trabaho. Okay po, sir. Pero mas maganda po na ikaw ang tanungin ko kapag may mga bagay na hindi ako maintindihan dahil palagi ko mas marami kang alam dahil boss, Mahinang tawa ni Jacob dahil naaaliw siya sa kaprangkahan ni Dahlia. Okay, stop talking.
Magluto ka na. Kanina pa ako nagugutom. Okay po, sir. Anong lulutuin ko? Bahala ka. Maraming ingredients sa kusin. Tumigil si Jacob sa pagsasalita nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang magandang babae na kulay itim mang kulot na buhok ng si Marimar. Good morning, Jacob. Nakangiti na bati ng babae. I'm here because Daddy told me na wala ka raw secretary. Tignaw naman na I can be your secretary dahil graduate ako ng business management. Good morning, Alison. How's a seat? Ikaw naman, Dalia. Magluto ka na. Casual na utas si Jacob. Dalia. Wowi ishi. Anong ginagawa ng matabang babae dito sa loob ng opisina mo? Isinatanong ni Alison. She is my new personal secretary. Really? But wait. Hindi siya mukhang sophisticated. Look at her body. Mukha siyang balyanan ng mahon sa dagat. Hindi siya qualified na humarap sa meeting. Palisan, minful sa mga salita na bibitawan mo. Tao si Dalia, hindi siya bato. Yes, I agree with you na hindi siya maganda katulad ng mga modelo, pero utak at abilidad ang kailangan ng kumpanya. Hindi magandang babae. Napangiti si Dalia sa sagot ni Jacob, kaya masaya siyang pumunta sa kusina. Pinuksan niya ang refrigerator. Inilabas niya ang manok, sampalok, at ibang ingredients. Sinampalukang manok ang lulutuin niya. Tama ngayon. Ulan. Bakit pinagtatanggol mo si Dalia? Crush mo ba siya? Nagsaselos sa tanong ni Alison. Malakas na tawa ni Jacob. I like her mindset and attitude, but I don't like her face and body. Heidelberg chaos. Hindi siya malandi at di rin manamit. Good decision, Jacob. Mas okay na mahirap at matabang sekretary mo para hindi ka manlove sa kanya. Nakangiti na sagot ni Alison dahil may gusto ito sa binata. Marahang tumamo si Jacob at nagkunwari na busy sa pagbabasa ng mga papeles. Ang bang mo at masarap ng iniluto ko. Sana magustuhan ni Sir. Nakangiti na bulog ni Dalia. Pinuhat niya ang food tray na may lamang isang mangkok na sinampalukang manok, 1/2 cup rice at onsilis sa papaya. Sir, ready na po ang food mo. Thank you, Miss Trinidad. Pero sa susunod, huwag mong dalhin dito sa office ang food. Sa kusina ako kumakain. Malumanay na sagwa ni Jacob habang pinagmamaslan nito ang umuusok na sabaw. Okay po, sir. Kakain na ako. Kumain ka na rin. Punihigop ng sabaw na sabi ni Jacob at napapikit ito ng malasahan ang asin. Jacob, are you okay? Bakit napapikit ka? May last pagkain. Natanong ni Alison. Masarap ang sabaw. Malinaw ninam at maasin. Tikman mo, no? Ayaw ko, tumaba. Nakasimangot na sagot ni Alison dahil nasapawan ito ni Dalia. Kaunti lang ang kakainin ko. Nakakahiyak, kumain ng marami. Tsaka kailangan ko ng diet para masangpal ko ng kagandahan at kasiksyan si Alison. Natatawa, nabulong na daga habang sumasandok siya ng kanin at ulam. Pagkatapos kumain, naghugas si Dalia at linisan niya ang kusina. Sir, ano pong sunod kong gagawin? Train ka ni Franz. Pumunta ka sa labas.
Ituturo niya sa lahat ng trabaho na kailangan mong gawin araw-araw. Nakatitik sa laptop na sagot ni Jacob. Si Allison naman ay nagkunwaring tulog sa sofa. Nakataas ang suot nitong dress at nakalabas ng cleavage. Planong akitin ng binata. Maliksi na pumunta si Dalia sa opisina ni Franz at nakaniti siyang bumati. Hello, Miss Trinidad. Kumusta ang first? Di mo sa trabaho? Nakangiti na tanong nito. Okay naman po, pero pwede bang dalang itawag mo sa akin? Okay, pero dapat masanay ka na dahil lahat ng empleyado rito ay profesional. Anyway, nakalagay na ang namin mo sa company portal at may access ka na rin sa laptop. Kunin mo itong mga important documents na kailangan ni Sir araw. Nakasulat siya ang schedule niya at mga important meetings. Kung mayroon kang kailangan at mga katanungan, tawagan mo lang ako sa landline. Malumanay na paliwanag ni Franz. Salamat, nakangiti na sagot ni Dalia at bumalik siya sa loob ng opisina. Yakap ang mga dokumento. Umupo siya sa swivel chair at nagsimulang magtrabaho. Ipinarada ni Jacob ang black bag mo sa harapan ni makita niyang hindi ito makauwi dahil umulan. Sakay na. Ihahatid kita sa bahay mo. Anak ko, sir, o na po. Nakakahiya. Umiiling na. Sagot niya. Sumakay ka na Miss Trinidad. Walang taxi na pumaparada dito dahil sa shuttle bus na sumasakay ng mga empleyado. Bukas ng umaga, mayroon ka ng idlat uniform. Pwede ka nang sumakay sa shuttle bus pero ngayon ihahatid kita sa bahay ninyo para hindi mag-alala ang parents mo. Malumaning na paliwanag ni Jacob at binuksan nito ang pinto. Sige po, sasakay na ako pero ihatid mo ako sa paradahan ng jeep. Nahihiya na sagot ni Dalia. At umupo siya sa tabi ng binata. Wear your seatbelt. Hinila ni Dalia ang seatbelt pero hindi mahila. Ako na magkabit. Mukhang hindi ka marunong. Casual na sabi ni Jacob at tinanggal nito ang lock na seatbelt. Paguyon, hinihila at ikinabit sa mataba niyang bewang. Napasinghap si Jan nang maamoy niya ang perfume ng binata at dumikit sa pisngi niya ang mabango at mainit itong hininga. Sinisipon ka ba? Sumisingot ka. Ay, wala po akong sipon. Makati lang po ang ilong ko. Nakayuko ang pagsisinungaling niya. Ayaw niyang tumingin sa mukha ni Jacob dahil malalaman nito na apektado lahat ng ugat niya sa katawan sa mabango nitong amol. Okay. Saan ang complete address mo? Sa Delmonico Street po. Puokdi, tabing kalsada. Kulay blue ang bahay namin. Papi! Maigsing sagot ni Jacob at pinatakbo ang kotse. Umayos ang upo si Dalia at pumikit siya ng mariin upang iwaglid ang pagkakalang na kanyang naramdaman. Pinagalan ni Jacob ang pagmamaneho niya na makita niyang nakapikit si Dalia dahil mukhang pagod na pagod ito. Masungit siya at strikto pero pata siyang lumoban. Isinasabuhay niya ang human rights. Ibinarada niya ang kotse sa harapan ng lumang bahay na medyo natutuklap na ang pintura. Medyo malakas ang ulan. Inubad niya ang jacket, pagkatapos tinapik niya ang mapintob na pisngi ni Dalia. Ising na. Andito na tayo sa bahay ninyo. Ano ba? Huwag kang istorboy. Naaantok pa ako. Nakapikit na sagot ang dalaga at sumusob ito sa dibdib ni Jacob. Ang init ng unan
pero ang tigas. Ang sinasandalan mo, Miss Trinidad. Hindi unan. Umahahak na sagot ni Jacob. Sir, pasensya na po. Nakatulog ako. Inaantok na sagot ni Dalia at umupo siya ng tumid. It's okay. Pumaba ka na. Ipandong mo itong jacket ko para hindi ka mabasa. Salamat po, sir. Pero may payong po ako. Baka po gusto mo pong magkape. Sabay na tayo pumunta sa bahay. Sige. Nakangiti na sagot ni Jacob. Hindi niya tinanggihan ng kape dahil gusto niyang makilala ang pamilya ng dalaga dahil mas mainam na alam niya ang personal background nito. Nakapan ng jacket na bumaba siya. Pinuksan niya ang pinto at inalalayin si Dale na bumaba. Naku sir, nakakahiya. Kaya maglakad. Namumula ang mga pisngi na sabi ng dalaga at nagmamadali na lumayo siya sa tabi ni Jacob dahil nakatayo sa pinto ang papa niya. Malalaki ang hakbang na pumasok siya sa loob ng bahay. Mano po, Papa? Inihatid ko ako ni Sir Jacob dahil hindi pa ako pwedeng sumakay sa shuttle bus. Bukas pa, Air. Release ang ad ko. Asok ka po, sir. Maraming salamat agad sa paghatid mo sa anak ko. Hindi ko po siya nasundo dahil nasira ang motor ko. Ayaw, umandar. Sabi po ng mekaniko. Palitan ng stator. Nakangiti na paliwanag ni Alan. Masaya po ako na ihatid si Dalia. Pigtas siyang nakauwi at nakilala kita. Nakangiti na sagot ni Jaco. Maraming salamat po ulit. Pihira na ang taong katulad mo. Tay, wag ka na pong Sir po. Mas matanda ka po sa akin. Napanganga si Dalia sa sinabi ni Jacob. Namumula ang pisngi na tumingin siya sa kusina para itago ang malakas sa kalabog ng kanyang dibdib. Sige, iyo. Susubukan ko maging normal. Biro lang. First time ko kasing makipag-usap sa bilyonaryo. Nahihiya na biro ni Alan. Maupo ka. Ipagtimpla mo ng kape ang boss mo, Dalia. Sige po, Papa. Tumatango, nasagot niya, at nagmamadali na pumunta siya sa kusina. Pinagmasdan ni Jacob ang bahay. Kulipin ang wallpaper, mayroong maliit na sala, 2 kwarto, lumang TV, at lumang electric fan. Bakit nagmamadali ka? May emergency ba? Naghahalo ng munggo na tanong ni Daisy. Mas malala pa sa emergency, Mama. Inihatid ako ng boss ko. Kausap siya ngayon ni Papa. Kumakabugtang dibdib na't sagot niya. Ay Diyos ko, bakit hindi ka text? Para nakapagpalit ako ng kurtina at nakapaglinis. Nako, nakakahiya. Nakalatag sa sahig ang luma nating kutsyon. Natataranta na sermon ni Daisy. Biglaan po Nakatulog po ako sa biyahe dahil sa hiya at nerbiyos. Hayaan na. Mabuti, inatid ka ng boss mo. Mukhang mabait. Naku Mama, medyo masungit din. Huwag ka pong maingay, baka marinig ka. Pulong ni Delia. Sa bagay may point ka anak. Ano nga pala ang ginagawa mo nito sa kusina? Bakit iniwan mo ang boss mo? Magtitimpla po ako ng kape. Huwag na. Magkain ka na. Pakainin mo ang boss mo. Pasasalamat sa paghatid niya sa'yo. Hinahango ang kaldero sa kalan na sagot ni Daisy. Okay po. Kumukuha ng plato na sagot ni Dalia. Maliksi na inayos niya ang mesa. Inihain ni Daisy ang mainit na munggo.
kanin, at pinaritong galunggong. Sir, kumain ka po muna bago umuwi. Maluman na, sabi ni Dahlia. Salamat. Pero sabay na tayo kumain para masaya. Nakangiti na sagot ni Jacob upang maramdaman ng pamilya Trinidad na hindi siya matapobre. Sige po. Kumakabog ang dibdib na sagot ni Dahlia. Kanina pa siya hindi mapakali dahil sa matinding nerbiyos. Kasi naman kanina lang siya nag-apply ng trabaho pero natanggap siya agad. Plus bonus, ihatid siya ng kanyang boss. Ang bongga, diba? Casual na pinagmasdan ni Jacob ang maliit na kusina na walang pintura. Magaspang ang dingding at hindi kumpleto ang gamit, pero malinis. Sir, mauna ka na po sumandok ng kanin. No, ladies first dapat. Nakangiti na sagot si Jacob at iniabot sa kanya ang serving spoon. Namumula ang pisngi na sumandok si Dal ng kanin. Naglagay siya ng kaunti sa pinggan dahil nahihiya siya kay Jaco. Pakakasik isipin nito na matako siya. Oh, mataba siya pero hindi naman extra large. Sir, para sa'yo po itong isang mangkok ng munggo. Pinagbukod po kita. Nakangiti na sabi ni Daisy. Maraming salamat po. Nakakahiya. Espesyal ang pagkato ninyo sa akin ay pareho lang naman tayong tao. Nagsasandok ang kaning na, sagot ni Jacob. Pasasalamat po namin yan dahil tinanggap mo si Dahlia sa trabaho at hinatid mo pa siya dito sa bahay. Mula sa puso na sagot ni Daisy. Walang anuman po. Nakangiti na sagot ni Jacob at humigop ito ng munggo. Ang sarap mo pong magluto. Salamat po, sir. Pinola mo pa ako. Nahihiya na medyo tinikilig ng sagot ni Daisy kaya natawa silang lahat. Tapos ganado silang kumain habang pinakikinggan ang malakas sa buhos ng ulan. Habang kumakain, lihim na pinagmasdan ni Jacob ang pamilya Trinidad. Sumagi sa kanyang isipan na dapat hindi niya tinatanggihan ng mga aplikanteng mahirap para makatulong siya kahit kaunti. First time na niya na pumunta sa bahay ng kanyang empleyado dahil hindi siya mahilig makihalubilo. Tumigil siya sa pagkain nang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag sa video call ang kanyang mamedya. Excuse me. Pwede ko bang sagutin ang tawag ni Mommy habang kumakain tayo? Po. Ahead, sir. Wala pang problema. Naghihimay ng isda na sagot ni Dahlia. Ngumiti si Jacob at pinindot nito ang answer, but, hello, ma'am. Hello, son. Dito ka. Umuwi sa bahay. Naghanda ako ng dinner kasi bumisita ang buong pamilya ni Alison. Gusto nila na magbanting tayong lahat. Tama masarap uminom ng wine ngayon kasi umuulan. Palambing na paliwanag ni Shera. Sorry ma'am. Hindi ko makakain ng mga niluto mo ngayon kasi kumain na po ako ng kanin, munggo, at pinlitong galunggong ni Tita Daisy. What? Are you sure? Kumain ka ng munggo? Hindi ka nilalagdinat? Sino si Daisy? Gulat na tanong ni Shera dahil pihikal sa pagkain si Jacob. Yes, ma'am. Kumakain pa nga kaming ngayon. Gusto mo bang makita? Yes, I want to see. Okay. Nakangiti ng sagot si Jacob at pinindot niya ang rotation camera para makita ng mommy niya ang pamilya, Trinidad, at mga pagkain. Oh my God! Totoo nga ang sinabi mo anak. Pero bakit pumunta ka diyan? Sinong kasama mo? Curious at sunod.
Sunod na tanong ni Sheila dahil for the first time pumasok si Jacob sa bahay ng Mahira. Hinihatid ko po si Delia. Ang bago kong secretary. Ang lakas, kasi ng ulan. Ha? Naghatid ka ng babae? Totoo ba? Nalalaki ang mga mata na tanong ni Sheila dahil for the first time, nagka-interest si Jacob sa babae. Yes, ma'am. Inihatid ko si Delia. Wala siyang masakyan eh. First day niya sa trabaho. Okay. Very good. Apusin mo na ang pagkain. Bukas ang tanghali dito ka sa bahay lunch. Isama mo si Delia. Gusto ko siyang makilala. Excited. Nasabi ni Sheila dahil gusto niyang malaman kung dinayuman ba nito si Jacob. Bigla itong bumait at nawala ang kaarihan sa katawan. Okay See you tomorrow. Nakangiti na sagot ng binata. Ingat sa pagmamaneho. I love you. Love you, Mom. Malambig na sagot ni Jacob at pindot nito ang end call. Sir, sorry po na abala kita. Nakakahiya po. Sa mommy mo, apologetic na sabi ni Delia. It's okay. No problem. Kain na ulit tayo. Malumalig na sagot ni Jacob at sumubo ito ng kanin upang hindi maglaho ang kasiyahan sa pagkainan. Naghuhugas siya ng kamay pagkatapos kumain at nagpaalam na uuwi na. Gusto pa sana niya makipagkwentuhan pero hindi pwede kasi baka bumaha. Anak, kinakabahan ako. Pakapagalitan ka bukas ng mommy ni Jacob. Kumakabog ang dibdib, nasabi ni Daisy. Relax, Mama. Sigurado ako na hindi magagalit si Ma'am Hira dahil trinato natin na maayos si Jacob. Casual ang sagot ni Idalia upang mabawasan ng pagkabalisa ng kanyang mama. Teka, bakit Jacob lang? Walang sir. Mama naman seryoso ako. Siyempre Jacob na lang dahil hindi na natin siya kaharap. Sa bagay. Akala ko, kasi crush mo si Jacob. Doon lang. Umahadik na sagot ni Daisy. Ay, naku ma. Mama, suntok sa buwan ang iniisip mo. Nakahirap na sagot ni Delia. Pupunta na po ako sa kwarto. Maghihilamos ako at magpapalit ng dani. Okay anak. Bilchires ka para maganda ka bukas. Thank you po mama. I love you. Good night. Malambing na sagot ni Delia at hinalikan siya sa pisngi ni Daisy bago siya pumunta sa kwarto. Isang kahig, isang tuka ang kanilang pamilya. Pero masaya dahil pagmamahalan, pagtutulungan at pagiging maunawain ng tatlong batas sa kanilang tahanan. Gumising ng maaga si Dalia dahil Friday ngayon. Korot ko din yung tricycle ng papa niya. Hindi siya maihahatid sa trabaho kaya kailangan niya sumakay sa jeep. Uminom siya ng maligangam na tubig bago naligo. Gray night trouser and white blouse ang sinuot niyang damit at apply siya ng light makeup. Mama, aalis na po ako. Sige anak, ingat ka. Dalhin mo itong pandesal mong may palaman na butter. Malambing na saad ni Daisy. Huwag na po. Tayo na pong kumain ng pandesal. Libre pong pagkain sa office. Sige po. Kailangan ko na pong umalis para hindi ako maiwan ng siyate. Nakangiti na sagot ni Delia at hinalikan niya sa pisngi ang kanyang mama. Magaan ng pakiramdam na pumunta siya sa terminal. Kunot noon na ipinarada ni Jacob ang kotse sa gilid ng kalsada at minuksan ng bintana nang matanaw niya siya na nakatayo sa kabilang kalsada. Miss Trinidad,
Sumakay ka na. Kumunot ang noon ni Dalia nang marinig niya ang boses si Jacob. Hinanap niya sa paligid, pero hindi niya makita. Nang, "She don't see me," maliin na bulong ni Jacob at hinawagan niya sa cellphone ang dalaga. "Hello sir, good morning." "Good morning." "Pumunta ka rito sa kabilang kalsada. Dito na ka, park ang kotse ko." Porel, nasagot nito. "Okay po sir." "Nauutal na," sagot ni Dalia, at nagmamadali siyang tumawid dahil hindi niya akalain na susundi siya ngayon ni Jacob. "Oh, my God girl, ang haba ng buhok mo, sa taas at ibaba. Second day sort. Sinundo ka agad ng boss mo. Bongga ang bilbil mo, bro. Nakakaakit ang bilyonaryo." Kinikilig na sigaw ng kanyang isipan, kaya hindi niya napigilan. Tumawa. "Miss Trinidad, are you okay?" "Bakit tumatawa ka habang tumatakbo?" Salubong ang kilay na tanong ni Jacob. "Naalala ko po kasi ang joke ni Das, ganda kaya ako tumawa." Nakayuko, nasagot niya para itago ang matamis niyang ngiti. "Okay, happen. Wala kaya onong service? Color ko din pa si Papa. Tuwing Friday." Umuupo sa shotgun seat, nasagot niya, "Mabuti pala maaga akong pumasok." "Hindi ka na makikipagsiksika sa jeep?" "Oo nga po." "Maraming salamat." Tumango si Jacob at hindi na muling nagsalita hanggang makarating sila sa kumpanya. Magkasabay na sumakay sila sa diet elevator papunta sa opisya. "Good morning Sir and Miss Trinidad." Nakangiti na bati ni Franz. Bagong ligo ito, nakasuot ng office uniform. "Good morning." "Ready na ba ang ed at uniform ni Miss Trinidad?" Seryosong tanong ni Jacob. "Yes sir, ready na." Nakalyag ang dibdib na sagot ni Franz at ibinigay niya kay Delia ang ed at 3 pairs sa office uniform. "Thank you Franz." Nakangiti na sabi ni Delia. Tumikos naman ang makapana kilay ni Jacob dahil tiniisip niya na crush ni Delia si Franz. "Pumasok ka na sa office, Miss Trinidad. Ipaghanda mo ako ng breakfast." "Okay po." "Ano gusto mong kainin?" "Black coffee and loaf bread." Malumanay na sagot ni Jacob at binuksan nito ang pinto. Tumango si Dalia at ipinatog niya ang bag sa lamesa bago siya pumunta sa kusina. Nagtimpla siya ng black coffee at ininit ang loaf bread sa toaster. "Ito na po sir ang breakfast mo. Bakit hindi ka naghanda para sayo? Ayaw mo bang kumain?" "Sa kantin po ako kakain." Sabay po kami ni Franz. "Kaswal na," sagot ni Dalia. Isang linya ang makapal na kilay ni Jacob at tumikwas ang kanyang upper lip. "Okay, mag-breakfast ka na pero bumalik ka agad. Marami kang trabaho na kailangang tapusin." "Okay po sir." Nakangiti na sagot ni Dalia at excited siyang pumunta sa opisina ni Franz. "Uy, babae. Anong nangyari? Bakit tuwa ka?" Pulong ni Franz. "Kasi good mood si sir. Imagine, sabay kaming pumasok at inihatid niya ako sa bahay kagabi." Kinikilig na sagot ni Dalia. "Alaga. Pero bakit?" Kunot noon, nanong ni Franz dahil for the first time, may empleyado na inihatid sa bahay ang boss silang strikto at ubot ng sungit. "Pong. Inihatid niya ako kasi naawa siya sa akin. Medyo basa ako ng ulan kahapon, tapos kanina wala akong service. Pero ang tanay mo girl ha.
Kasi naging driver bodyguard mo si Sir Jacob. Naku, sana all. Kinikilig na sagot ni Franz at pumalakpak ito. Huwag kang maingay ha. Baka marinig tayo ni Sir. Kinakabahan na sabi ni Dahlia. Sus, huwag kang matakot. Puro happiness ang pinagsikismisan natin. Naglalakad papunta sa kantina sagot ni Franz. Oo nga pero maritas pa rin tayo. Natatawa, masagot ni Dahlia at pinalo niya ang braso ni Franz. Nakasimangot na kinagat ni Jacob ang loaf bread. Habang pinapanood niya sa laptop ang pagbubulungan ni Dahlia at Franz. Test! Akala ko matino. Malandi rin pala. Second day pa lang niya sa trabaho bumubulong na agad kay Franz at pumapalo pa sa balikat. Feeling close sa agad ang galawan. Takob, bakit naiinis ka? Natural lang naman na makipag-usap si Dahlia sa mga empleyado para hindi na siya mahiya. Mas maganda nga na maging close siya sa mga empleyado para mas lalong tumibay ang kanilang samahan. Wala nang inggitan at siksitan. Maluman na paliwanag ng kanyang isip. Kaya lalo siyang nainis. Inos niya ang laptop at hindi niya inubos ang kape at tinapay. Franz, busog na busog ako. Plano ko sanang mag-glat, pero bukas na lang. Nakangiti na sabi ni Dahlia, masarap kumain. Huwag ka na mag-diet. Umupo sa wheelchair na sagot ni Franz, susubukan ko pa rin mag-diet. Sige, maiwan na kita. Pupunta na ako sa opisina ni Sir Jacob. Okay, bukas ulit. Tumatango na sagot ni Franz. Dahan na binuksan ni Dahlia ang pinto at matahan siyang pumasok. Kinabahan siya na makita niya ang malamig na kape at tinapay. Sir, hindi ka po kumain. Hindi po ba masarap ang ginawa kong sandwich at kape? I lost my appetite dahil minadali mo ang pag-prepare na sandwich. Malamig na sagot ni Jacob habang nakatitig sa mga mata niya. Ihanda ko po ng maayos ang sandwich pero kung ayaw mo, ay gagawa po kita ng bago. No. Ayaw kong magsay ng pagkain. Mahal ang mga bilihin na yon. Now eat this sandwich and drink this coffee. Po, ayaw ko. Busog na po ako. Nalalaki ang mga mata na sagot ni Dahlia. So, gusto mo na itapon ko ang kape at tinapay. Tell me kung bakit ayaw mong sundin ang utos ko. Masungit na tanong ni Jacob. Pusog po ako, pero sige po. Kakainin ko ang tinapay at iinumin ko ang kape para sayo. Naiiyak na sagot niya dahil hindi siya pwedeng tumanggi at mangatwiran. Don't eat. Go back to your seat, Miss Trinidad. Maliin na utos si Jacob at ibinagsak nito ang folder sa ibabaw na mesa. Nagmamadali na pumunta sa bayan si Dahlia para pakalmahin ang kanyang sarili. Tumatahip ang dibdib na sumandal siya sa digding. Bakit kaya galit sa akin si Sir? Kinakabahan na tanong ng kanyang isipan. Siguro dahil natapang ang tinimpla kong kape at marami ang inalagay kong butter sa tinapay. Pero hindi dahil sigurado ako na masarap ang ginawa kong tinapay at kape. Puwisit Dahlia, huwag ka na mag-isip. Ayusin mo na lang bukas. Stress na bulog niya at nagsimula siyang maghilamos para mawala ang pamumula ng kanyang pisngi at mga mata dahil sa nagbabadyang luha. Pagkatapos, nakangiti na bumalik siya sa office pero hindi siya pinansin ni Jacob kaya malungkot siyang nagtrabaho. Sir, ano pong lulutuin ko para sa lunch?
Malungmanay na tanong ni Dalia. Buntkok. Sa bayan ng Perez ko tayo kakain po. Pero akala ko nagbibiro ka lang kagabi. Latyoking. Hindi natin pwede tanggihan ang invitation ni Mommy. Na Walt. Alis na tayo. Casual na utos si Jacob. Oo, okay. Pero pupunta muna ako sa banyo. Kinakabahan na, sagot ni Dalia at nagmamadali siyang tumakbo. Oh, my goodness. Paggalit siguro ako ni Maam Shara dahil pinakain ko si Sir ng munggo at galonggong kagabi. Bahala na. Tumahimik at kumalma ka. Dalia. Napakaniga mong mag-isip. Tinato mo ng maayos si Jacob. Kagabi kaya, dapat huwag kang kabahan. Ang gawin mo ay spray ng pabang mo at magpaganda para fresh ka. Malakas na sigaw ng isip niya. Pinakalma niya ang kanyang sarili at nagpahid siya ng light mahikip. Miss Trinidad, hindi ka pa ba tapos? Aalis na tayo. Ang halina, malakas na sigaw ni Jaco. Tumakbo siya palabas ng banyo. Sumabit ang kanang paa niya sa gilid ng pinto. Muntik na siyang sumubsob sa marmol na sahig kung hindi siya nasalo ni Jacob. Lumapat ang kanyang labi sa matamos nitong ilong bago siya napasubsob sa mabango nitong leeg. Miss Trinidad, irisuklong si. Muntik na mabali ang paa mo. Nakatingala na reklamo ni Jacob. Hindi ito makayuko dahil lalapat ang labi nito sa noon ni Dalia. Sorry po sir, hindi ko sinasadya. Namumula ang pisngi na sagot niya at nakayuko na lumayo siya sa binata. Pot stop. Saying po. Hindi pa ako matanda. Masungit na request ito. Pero boss po kita. Sundin mo ang utos ko, Miss Trinidad, para magkasundo tayo. Sabi ko nga po, ikaw ang masusunod. Tumatango, nasagot niya. Miss Trinidad, inaasar mo ba ako? Kunwari, galit na sigaw ni Jacob, bati pinsag na tatawa ito sa kakulitan ng dalaga. Sorry na hindi ko nauulitin. Umahadik na sagot ni Dalia at mabilis siyang lumabas ng opisina. Pero tumigil siya sa paghakbang nang makasalubong niya si Alice. Magandang tanghali ko, Ma'am. Yes. Maganda ang panahon na yon, pero ang katawan at mukha mo ay hindi. Nakangiti na panimintas ito. Ali, stop mocking her. Maganda si Miss Trinidad at hindi siya masyado mataba. Look at her. She is chubby. Lumalabas ang opisina na paliwanag ni Jacob. Relax, baby. Nagpipiro lang ako. Anyway, down na lang kita ng lunch. Sabay na tayo kumali. Malambing na sagot ni Alison. Hindi kita masasabay sa pagkain ngayon. May lunch, date kami ni Miss Trinidad. Excuse me, kailangan na naming umalis. Casual na sagot ni Jacob at hinila nito si Dalia papunta sa parking lot para hindi na mangulit si Alison. Oh, my God. Did you see that, Franz? Inawakan ni Jacob ang matabang palad ni Dalia. Ew, tell me this is not happening. Nagsaselos, naiiyak na sigaw ni Alison. Calm down. Hindi pa katapusan ng mundo. Dapat niya maging masaya tayo dahil for the first time, mabait na si Sir Jacob. Sweet siya kay Dalia. Sir, na, sagot ni Franz, kaya, sinampag ito ni Alison. How old are you to, say that?
Tuwa ka? Habang nasasaktan ako, sisiguraduhin ko na si Santi ka, na bukas. Nagdadabog na sigaw ni Alison, at itinapon niya ang mga pagkain sa basurahan. Ruha, gawin mo, takot ko lang. Natatawa, na bulong ni Franz. Matagal na siyang naiinis kay Alison dahil feeling boss ito at wagas makautos. Sir, malayo po ba ang bahay ng parents mo? Nakatitik sa mga sasakyan na tanong ni Dalia. Tisk! Opo na naman. Kakaumay, gusto mo yatang pitikin ko ang labi mo. Nagmamaneho na tanong ni Jacob. Manisim ko. Talaga ang opo kasi. Sabi ni Mama at Papa, palagi raw gumalang sa matatanda. Sumatanda na ako sa paningin mo. Pikon, na tanong nito. Hindi naman. Konti lang. Car. Nagbibiro lang ako. Promise, hindi na talaga. Tumatawad na sagot ni Dalia, kaya namula ang kanyang pisngi at tenga. Ha? 1. Ang kulit mo, hindi ka nahihiya sa akin. Kiling mo, Kos, na tayo. Ipinapasok ang kotse sa subdivision na sabi ni Jacob. Sorry, na. Carried away ako. Hindi na mauulit. Nakatitig sa kulay puting mansyon na sagot niya. Pinuksan ng security guard ang gate. Pinuksan naman ang katulong ang maindora. Okay, bumaba ka na. Pinubuksan ng pinto ng kotse na sabi ni Jacob. Tumango si Dalia at kabado siyang lumabas. Are you okay, Miss Trinidad? Bigla kang tumahit. Kinakabahan ka ba? Kasi malaki pa ang garahe ninyo sa bahay namin. Nakakahiya pumasok. Honest, nasagot niya. Don't worry, mabait ang parents ko. Hindi sila matapobre. Malumanay na sagot ni Jacob para kumalma ang dalaga at sabay silang pumasok sa loob ng mansyon. Tumigil si Dalia sa paglakbang na masilayan niya ang kulay gold na chandelier at malawak na sala na puro antigo ang mga gamit. Pinagpawisan ang kanyang mga palad at kumabog na mabilis ang kanyang puso dahil sinampal siya ng kahirapan. Pakiramdam niya, madudulas siya sa makinang nasahig. Biyaya. We need to go to the kitchen. Kanina pa tayo. Inihintay ni Mommy at Papa. Mahinang bulong ni Jacob. Hindi ko kayang maglakad. Kinakabahan ako. Nanginginig ang boses na sagot niya. Pinisil ni Jacob ang kanyang palad at linghan silang pumunta sa kusina. Namilog ang mga mata ni Jira nang makita na naka-holdinghan si Jacob ang sekretary nitong mataba dahil never pa itong holding hands at nagsama ng babae sa kanilang bahay. Welcome home, son. Itang sublad na hindi mo inisnam ang invitation ko. You're so dramatic talaga, Mommy. Taniway, bit Dalia Trinidad. She's my personal secretary. Oh, I'm so happy to meet you. Ay ha. Maupo na kayo para makakain na tayo. Nagagalak din po ako na makilala ka, Maang. Nakangiti na, sagot ni Dalia. Shake-hands siya sa ginang. Lumambot ang kanyang mga tuhod nang ipaghila siya ni Jacob ng bangko. Kumain ka, Dalia. Ako mismo ang magluto. Pasasalamat sa dinner na inihanda ng mama mo para kay Jacob kagabi. Nakangiti na sabi ni Jira. Thank you so much po. Nagkataon lang po ang pagpunta ni Sir sa bahay kagabi. Inihatid niya ako dahil naawa siya sa akin. Umuulan kasi at hindi pa ako pwedeng sumakay sa shuttle bus dahil wala pa akong ID. Kumukuha ng carry ng sagot niya. Hindi ako naawa sa Miss Trinidad.
Sinadya ko talaga ni ahadid ka kagabi dahil ayaw kong magkasakit ka at alala ang parents mo. Kumukuha ng susyero na sagot ni Jacob. Kinikilig. Ngumiti si Gia. Ang soprano si Hugh, son. Iniisip mo palagi ang kapakanan ng mga empleyado. Of course, importante sa akin ng mga empleyado dahil babagsak ang kumpanya kung wala siya. Anyway, nasan si Papa? Umalis kagabi pumunta sa Thailand. Alam mo na. Pace na street. Kasual na sagot ni Chara, pero napalis ang matamis nitong ngiti. Okay. I will stay here habang wala si Papa para may kasama ka. Dito rin kami kakain ng lunch ni Dahlia. Nakangiti na sagot ni Jacob at sumubo ito ng pagkain. It is so sweet, son. Salamat. Magiging makulay ang buhay ko ngayong buwan dahil may kausap na ako palagi. Namamasa ang mga mata na sagot ni Je. Siyempre naman, we are happy to be here. Dahlia. Yes, sir. Masarap. Tumanday dito sa bahay ninyo pero feeling ko tataba ako lalo dahil lang sa sarap ng mga pagkain. Masisira ang dit ko. Kumukuha ng lekon. Kawali na sagot niya. Talaga eh. Magda, dead ka na. Good for you. Importante talaga na healthy tayo para humaba ang buhay natin. Simula bukas, gulay at isda ang lulutuin ko. Huwag mo na rin akong tawagin, Maang. Mas masarap. Pakinggan ang tita. Okay po. Ang bait mo, tita. Pareho kay ni Sir Jacob. Sus, bolera. Alam ko naman na masungit si Jacob at suplado. Aloof, kasi siya sa mga tao. Jacob na lang din ang itad mo sa kanya. Wag na, sir. Andito naman, ayos sa bahay. Sige po, susubukan ko. Nakangiti na sagot ni Dahlia. Very good. Stay kayo rito hanggang 12 noon. Pumalik kayo sa Osais after lunchtime. We can stay here. Ma'am, may business meeting ako kay Tanaka mamayang hapon. Hindi ko pwedeng cancel dahil plano niyang inlahas ng malaki sa kumpanya. Malumanay na sagot ni Jacob. Okay, I understand. Pero pwede naman. Siguro na tumabay si Dahlia dito sa bahay sa susunod na linggo. Yes po, tita. Pupunta ako rito sa linggo ng hapon. Malambing na sagot ng dalaga dahil kanina pa niya napapansin na malungkot si Jira kahit nakangiti ito. Wow, very good. Kain pa tayo. Yes. Let's eat more. Sabay na sagot ni Dahlia. At Jacob at Kanado silang kumain. Nagbalot si Jean ng mga pagkain para sa pamilya ni Dahlia. Sir, ang bait ng mommy mo. Yes, mabait si mama sa taong mabait. Pumapasok sa Japanese cafe na sagot ni Jacob. Lahat naman ng tao, mabait kapag mabait ang kanilang kaharap. Tumangmo si Jacob at profesional itong lumapit sa lamesa na okupado ni Mr. Anaka. Good afternoon. Good afternoon, Mr. Benaventura. Everyone fine. Kararating ko lang din. Nakangiti na sagot ng hapon habang nakatidik ito sa mukha ni Dahlia. Of course. I'm always on time. Alam ko na sobrang importante sa mga hapon ng oras. Seryosong sagot ni Jacob. Habang aralan niyang mabuti ang bawat galaw ni Tanaka. Yes. 10 is very important. Part 2 is this beautiful lady. Is she your girlfriend?
She's my personal secretary. Oh, very beautiful. Hello, Miss, what is your name? Nakangiti na tanong nito. Dalia Trinidad. Kinakabahan na sagot niya. Dahil sobrang lagkit nitong tumiti. Beautiful nan like your face. Tanaka. Successful businessman like your boss. Nakangiti na sagot nito at nakipag. Shiki. Han sa dalaga. Napanganga si Dalia nang pisilin at halik nito ang kanyang palad. Iinit ang pisngi na hinila niya ang kanyang kamay at nagpaalam siya kay Jacob na pupunta sa banyo. Sir Benaventura, your secretary is Tracy. I think she is single. Smirk na sabi ng hapon dahil mahilig sa mga chubby na babae. Yes, Dalia is single but she is not looking for boyfriend. Mas priority niya ang trabaho at pamilya. Gusto niya na matapos sa pag-aaral ang kanyang kapatid at maabot ang kanyang mga pangarap. Sir, na sagot ni Jacob, pero hindi nito pinahalita. Oh, I see. But I can help her to reach her dreams so easily. Yun naman na kaya ko siyang bigyan ng milyon anikain. Nakangisi na, sagot ni Tanaka. Hindi ko gustong iniisip mo. Nakipag. Meet ako dahil sa business deal na usapan natin. Hindi ko tali ang ID na gusto mong sekretary ko dahil kakaiba siya sa paningin mo. Maliin na sagot ni Jacob. Relax. And just like your fur owl. After some days, mawawala rin ang pagkagusto ko sa kanya. Why don't you help me? Tulungan mo ako naligawan ng sekretary mo. Ang kapalit, invest ako ng 1 bilyon sa kumpanya mo. Ang ganda ng offer ko, di ba? Confident na paliwanag nito. Kumulo ang dugo ni Jacob at nagtagis ang kanyang mga panga at mga ngipin. Shangyu, Tanaka. I never sell my employee. Kapamilya ang tulin ko sa kanila. Admit na straight to akong amo but I never raise someone para lang yumaman. I know na mahilig ka sa mga babaeng kakaiba ang ganda, pero hindi ako papayag na lawayan mo si Dalia. Tapos na ang meeting natin at ayaw ko na makita ka pa muli. Galit na sagot ni Jacob. Stop acting like a good man, Mr. Benaventura, because we know who you are. Pareho lang tayo nasabik sa laman like your father. Nangaasa na, sagot nito. Gusto ni Jacob na sundukin ng hapon, pero hindi niya ginawa dahil ayaw niya na iskandalo. We are not the same. Hindi ako cute na katulad mo. Hindi ako bumibili ng puday dahil mismong putay na ang lumalapit sa in. Nakakainsulto, nasagot niya at straight body siyang naglakad papunta sa banyo. Kinakabahan, na ikot si Iya sa labas ng banyo. Kanina pa siya. Tapos maghilamos pero ayaw bumalik sa loob ng cafe dahil kay Mr. Tanaka. Baka masamal niya ang lalaki kapag ginalikan nitong muli ang palad niya at tinitigan siya ng malagkit. Dia, stop walking like a trompo. Baka mahilo ka. Sir Jacob, anong ginagawa mo rito? Sinusundo ka. Alis na tayo talaga. Pero paano ang meeting mo? Tapos na. Pumalik na tayo sa kumpanya. Okay. Nakangiti na sagot niya. Biglang napawi ang naramdaman niyang galit at kaba na makita niya ang gwapong mukha ni Jaco. Hindi niya alam kung bakit, pero feeling niya safi siya. Kapag kasama ito, magkasabay silang naglakad papunta sa parking lot. Pinuksan ni Jacob ang pinto ng kotse
at mabilis na pinapasok si Dalia. Sir, may problema po ba? Masing. Anyway, napansin ko kaninang umaga na close kayo ni Franz. Nagmamaneho na iiba ni Jacob sa usapan. Hindi naman. Sakto lang. Kinakausap ko palagi si Franz dahil siya lang ang kilala ko sa office at ikaw. Gusto ko nga sana na makilala pang iba pang empleyado pero busy sila at magkaiba kami ng department. Your wish is granted. Makikilala mo na ang mga empleyado. Announce ako sa group chat. Mamaya na magkakaroon tayo ng team building bukas. Mamayang gabi ang alis sa atin papunta sa private resort na aari ko. Isasama natin si Mami. Total isa lang siya sa bahay. So we can enjoy. Nakangiti na sagot ni Jacob. Wow talaga sir. Hindi ka nagbibiro. Tuwa na tanong ni Dalia. He is not joking. 2 days ang team building activities natin para solid. Total wala namang pasok bukas. Yes, thank you so much sir. Excited ako sa team building kasi may isusulat na ako sa journal kung paano makipag-socialize. Kinikilig na sagot ni Dalia. Tumaas ang kilay ni Jacob at nag-concentrate sa pagmamaneho para tuluyang mawala ang galit na nararamdaman nito kay Tanaka. Sir, bakit dito tayo sa bahay pumunta? Hindi na ba't tayo pupunta sa kumpanya? Nagtataka na tanong ni Dalia. Maging paki ka na. Ipapaalam kita sa parents mo. Busy sa shot na sagot ni Jacob. Nag-announce ito sa group chat na umuwi ng maaga ang mga empleyado dahil may biyahe sila mamayang gabi papunta sa resort. Nagpadala rin siya ng mensahe kay Chera na kasama ito sa bakasyon. Tuwa ang mga empleyado. Matapos silang basahin ang mensahe ni Jacob dahil makakapag-relax sila except sa mga security guard na naka-duty. Anak, bakit ang aga mong umuwi? Nag-resign ka na ba agad? Natanong ni Daisy. Kasama ko po si Sir Jacob. Paalis po kami ngayon. Saan kayo pupunta? Pupunta po kami sa private resort ng aari ko kasama si Mami at mga empleyado. Nag-design po ako na team building bukas. Kasual lang, sagot ni Jacob. Ganun po ba? Mukhang maganda ang team building. Pero pakibantayan mo po ng kaunti ang anak ko dahil hindi siya marunong uminom. Alam naman natin minsan na hindi maiiwasan ng kaunting inuman. Aalala na paliwanag ni Daisy. Don't worry, tita. Ako mismo ang magbabantay kay Dalia. Mula sa puso, nasagot ni Jacob. Medyo bumilis ang pintig ng puso ng dalaga at gumapang kilig sa kanyang mga ugat. Maraming salamat, Sir Benaventura. Walang anuman po. And stop calling me by my name. Masakit sa tiyan Nakangiti na request si Jacob. Sige, tatawagin ka namin, kuya. Total, malaki ka. Nakabungis-ngis na sagot ni Daisy. Tumawa ng mahina si Jacob. Si Dalia naman ay kinikilig na impakin ng mga gamit. Namamangha na pinagmasa ni Dalia ang malapala siyang vela na nakatayo sa gitna ng malawak na hardin, malapit sa dagat. Ilari ito sa crystal stone na kulay mint blue. May malaking swimming pool sa kanan. Kumikinang sa linis ang mga antigong gamit. Nakakahiyang tapakan ng mga crystal stone na ginawang pathway
papunta sa main door at dagat. Dalia, bakit tumigil ka sa paglalakad? Masakit ba ang mga paa mo? Concerned na tanong ni Jacob. Hindi. Ayaw ko maglakad kasi nakakahiya sa tagalis. Lon. Tibishe. Hindi naman madumi ang Crocs mo. Let's go. Kanina pa tayo, inihintay ni Mami. Nakangiti na paliwanag ni Jacob at inakay niya si Dalia papasok sa loob ng villa. Welcome sa Crystal Island. Iha. Masaya ako na pumunta ka rito. Nakangiti, nauwi ka ni Jira at hinalikan niya sa pisngi dalaga. Wow, sobrang ganda po nitong villa. Nakaka-in love ang isila dahil sa magandang tanawin at malinaw na tubig. Mabuti naman, gustuhan mo. Si Jacob ang nagpagawa at nag-design nitong villa. Regalo niya sa aming asawa noong on-fide wedding anniversary namin. Nasiglang, sagot ni Jira, pero malungkot ang kanyang mga mata. Talented po ni Sir Jacob at sobrang bait niya. Ikaw lang ang nagsabi na mabait ang anak ko dahil ni Sir. Tapang tawag sa kanya ng mga empleyado. Anyway, sa kabilang bahay stay ang mga empleyado para hindi sila mahiyang kumilos. Pupunta tayo roon para mag-enroll. Ilagay mo na sa desk room ang mga gamit mo. Sige po. Salamat. Mula sa puso na sagot ni Dalia dahil mas pinili ni Gina stay siya sa villa habang nasa kabilang bahay ang mga empleyado. Let's go, dadalhin kita sa guest room. Maluman na sabi ni Jacob. Dadalhin? Mabigit po ako. Baka mabalian ka. Nakangiti na biro niya. Hindi ako lang pa. Gusto mong subukan ang lakas ko. Tumatawa na panunukso ni Jacob. Kaya humagik-gik si Jira. Naku, hindi na po kasi baka kiligin ng bilbil ko. Namumula ang pisngi na. Sagot ng dalaga. Sus, nagpapakipot ka pa. Sige na, bubuhadin na kita para matunaw ang taba mo sa kilig. Nabumismis na birido ni Jacob. Magkasabay ng halakaak ni Dalia. Atla. Nandito na tayo sa guest room. Nakangiti na sabi ni Jacob at binuksan nito ang pinto. Kumislap sa tuwa ang mga mata ni Dalia nang masilayan niya ang malaking kama at elegante sag ng kwarto na kumpleto sa gamit na pambabae. Wow, sobrang ganda. Yes. Maganda lahat ng kwarto rito sa villa. Mayroong pambabae, panglalaki, at pambata. Malumanay na, sagot ni Jila. Thank you so much po. Pinapasok ninyo ako rito sa Crystal Island na walang aalinlangan mula sa puso na pasasalamat niya. You're welcome. Iwan no ang maleta. Sumama ka sanin. Pupunta tayo sa kabilang bahay. Party tayo sa mga empleyado. Okay po tita. Sagot ni Dalia at nagmamadali na inilapag niya sa sahig ang maleta. Naabutan nila na busy ang mga empleyado sa paghahanda ng pagkain kaya tumulong sila. Sabay silang kumain habang nagkikwentuhan. Pagkatapos sumbaing sila at naligo sa dagat. Pagsapit gabi, ihaw ang mga babae ng isda, karne, hotdog at marshmallow. Nagsindi naman ng malaking bonfire ang mga kalalakihan at naglatag sila ng plastik. Banig sa buhangin. Simulan na natin ang inuman, kantahan at kainan. Nakangiti na sigaw ni Franz. Si Dalia, dapat ang unang iinom dahil siya
ang new employee of the year. Sige. Pero isang shot lang ha. Tumatawa, nasagot niya. Don't worry. Hindi matapang ang ladies' street na tinimpla namin. Nakabungisnis na sagot ni Franz at pinuno nito ng alak ang baso. Nakangiti na kinakabahan na iniinom ni Dalia ang alak. Wow, masarap pala ito. Amoy alcohol pero matanis. Sabi ko sa'yo, magugustuhan mo, eh. Umiinom, nasagot ni Fran. Nagpatuloy sila sa pagkain at pag-inom habang nagkukwentuhan hanggang sa lumalim ang gabi. Ayoko na. Nahihilo na nasusuka na ako. Namumula ang buong mukha na sabi ni Dalia. Kaya nagmamadali na inalalayan siyang tumayo ni Jacob. Kaya mo bang maglakad? Hindi. Nakasugsab sa dibdib ni Jacob na sagot niya. Okay. Kakagahin kita papunta sa villa. Kayo naman ay tumigil na sa pag-inom. Patayin ang bonfire at matulog na kayo. Yes, sir. Magalang na sagot ng mga empleyado. Nagsimula si Jacob maglakad pero tumigil siya saglit na sumuka si Dalia sa kanyang dibdib. Nang, for the first time, naging babysitter ko ng aking secretary. Nakalukot ang ilong na bulong nito. Pumasok sila sa villa, diretso sa loob ng banyo. Patay ang ilaw na hinilamusan niya ang dalada. Sinuota ng betrobi at higa sa kama. Dalia, matutulog ako sa tabi mo ha. Kasi baka mahulog ka at sumuka ulit. Magagalit ang teras mo sa akin kapag umuwi ka bukas ng hapon na mayroong bukol sa noo at pisngi. Nakatitig sa mapula nitong labi na bulong niya habang tinutuyo niya ang mahaba nitong buhok. Masakit ang ulo na dumilat si Dalia dahil sa sunod na katok sa pinto. Inaantok at medyo nahihilo. Natatayo sana siya pero hindi niya magawa dahil nakadaga ng kanang-kita ni Jacob sa kanyang binti at nakayakap ito na mahigpit sa mataba niyang bewang. Diyos ko po, ano bang katangahan ang ginawa ko kagabi? Natataranta na bulong niya. Pero teka, sandali. Inalaw ba ni Sir Jacob ang makipot kong tekay? Oo, Mang, bakit hindi ko naramdaman? Bakit hindi ko alam? Sayang naman. Oy, Day Trinidad, tumigil ka sa kalandian mo. Bumangon ka na. Buksan mo ang pinto. Makamong kumakatok. Papaluin ka na walis at sasabunutan ka dahil nalasing ka kagabi. Nakasimangot ng sigaw ng isip niya. Unti niyang itinulak ang binti ni Jacob pero napapikit siya ng maliin nang bigla itong gumalaw. Sumubsob sa makinis siyang leeg. Diyos ko po, anong gagawin ko? Napakabango niya. Itutulak ko ba o yayakapin ko saglit? Pwede naman siguro. Hindi niya alam kasi ang hinting ng tulog niya. Dalia, Jacob, gumising na kayo. Buksan ninyo ang pinto. Malakas na sigaw ni Jess sa labas ng kwarto. Kinakabahan na tinapik ni Dalia ang balitat ni Jacob. Sir, gising na po. Kanina pa sumisigaw ang mami mo. Inaantok pa ako. Mauna ka nang bumangon. Nakapikit na sagot nito at sumubsob sa unan. Kay. Nanunuyo ang lalamunan na sagot ni Dalia at lumaki ang kanyang mga mata na makita niyang nabatro lang ang kanyang suot. Diyos ko, nakita at nahawakan ni Sir ang buo kong pagkataon ng libre. Napakatanga ko talaga. Tinalo ko pa ang pero hindi naman niya tinusok ang petsi ko
dahil hindi masakit. Hi. Sayang. Buok lang po, Lord. Pinubuksan ang pinto na bulong niya. Tumakbo si Giraffe papunta sa kama at tinapig ang mukha ni Jacob. Hindi man lang siya pinansin. Son, gumising ka na. Maraming reporto sa labas at nakabalandara sa iba't ibang news station ang mukha natin at kumpanya. Pinad, uusapan tayo ng buong Pilipinas. Pabatway. Hindi naman tayo artista. Naghihikab na tanong nito dahil kumalas sa social media ang video na karga mo si Dalia habang siya ay lasing at nagsusuka. Pinaparatangan ka ng mga tao na tirador ng mga babaeng empleyada. Modus mo raw na magpa. Building para malasing ng mga babae at madalas sa kama. Problemado at pumipiyok ang boses sa paliwanag ni Jira. What? Ang tanga nilang gumawa ng kwento. Mismong si Delia at mga empleyado ko ang magpapatunay na mabuti akong tao at pagbabayaran ko ng mahal ang tao na nagpakalat ng fake news na ito. Galit na tumatawa na sagot ni Jacob. Palagay mo ba maniniwala ang publiko at reporters sa mga empleyado mo kapag nag-face sila? Alam mo naman ang reputasyon ng papa mo ba? Kanina pa nila, sinasabi na like father, like son. Nakayuko na wika ni Jira para maitago ang pagtulo ng luha. Don't worry, ma. Pahikan, handotes. Calm yourself. Pagpaganda ka, bago lumabas. Kakausapin namin lahat ng reporter. Last conference tayo ngayong araw. Basta sasang-ayunan ninyo lahat ang sasabihin ko upang hindi makakita ng butasa ang mga tsismosa. Umiiting ang panganas sa galit na paliwanag ni Jacob. Pero, anak, baka kung ano ang sasabihin nila sa'yo. Aalala na sabi ni Kara, it's okay. Matanda na ako. Alam ko na kung ano ang gagawin ko. Trust me, I can fix this sick news. Palumanay na sagot ni Jacob habang pinagmamasa nito si Dalia. Suotin mo ang short ko, Miss Trinidad. Lalabas na tayo. Huwag ka na magsuklay at mag-ayos para mas maging maganda ang palabas. Tumango si Dalia at kumuha siya ng shirt at short sa jewelry box. Maluwag ang short kaya humagit. Kiik si Jacob. Huwag ka na magsuot ng short. Pagay na maso. Ang shirt ko. Mahaba. Hindi nila malalaman na boxer ko ang suot mo. Iinit ang pisngi na umirap ang dalaga na tinanggap niya ang nakalahad nitong palad. Magkahawak kamay na lumabas sila ng dila. Sabay na kumislap ang mga kamera at samot-sari ang tanong ng mga reporter. Si Sir Benaventura, totoo ba ang video na nalising mo si Miss Trinidad kagabi para madala mo siya sa kama? Excuse me, miss. Mali ang pagkakaintindi mo sa video na kumakalat kayo sa social media dahil ako mismo ang nagdesisyon na uminom kagabi. Lahat kami uminom na lasin. Ang iba naman ay hindi. Glad na hindi nalasing si Jacob dahil nalagaan niya ako at nabantayan niya ang mga empleyado. Tumayo siyang tatay sa amin kagabi. Pumayag siya na mag-party kami at mag-relax upang mabawasan ang stress namin sa trabaho. Maluman na paliwanag ni Dalia kahit na naiinis siya sa reporter. Siguro nga gusto ni Sir Benaventura na enjoy ang mga empleyado, pero hindi naman siguro kasama sa kontrata na kagahin kanya at dalhin sa kwarto. Nakakaimber na natanong ng reporter. Ang sarap sa pakin ng muso. Yes,
Wala sa kontrata na alagaan ko si Delia. Pero bilang fiancé niya, may karapatan ako na protektahan siya para makabalik siya ng buo sa kanyang pamilya. Walang masama sa ginawa ko kagabi because I have all the right na pagsilbihan ang babaeng mahal ko. Confident na sagot ni Jacob. Kumabog ng mabilis ang puso ni Delia. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Tumaas naman ang kilay ng mga reporter at kung anong espekulasyon ang lumabas sa kanilang bibig. Ito Benaventura, we don't believe na fans mo si Miss Delia Trinidad because she's caught and poor. Sobrang layo ng agwat ninyo sa buhay. Nagtataas ang kilay na sabi ng reporter. Napakabastos na ugali at bibig mo, miss. Wala akong matandaan na bawal sa batas na umibig sa matabang babae na mahirap sa isang mayaman na katulad ko. At wala kayong karapatan, pahiya kami sa buong mundo. Kumalat ang radio without my consent. Nilabal ng kawawang inggitero ang batas para siraan ako. May last statement one this fake news ay imbitado kayong lahat sa kasal namin ni Delia para ipaalam sa buong mundo na pwedeng umibig at magpakasal ang mayaman sa mahirap and never judge someone by your looks dahil hindi kayo santo. Wala kayong karapatan na maghusga ng tao. Always remember na pareho tayong mamamatay. Kakainin tayo ng mga uod hanggang sa makalimutan tayo ng mundo. Whoever did this stupid thing. Sana masaya ka. Tumatahip ang dibdib na paliwanag ni Jacob at taas noon na inakay nito si Delia pabalik sa loob ng gala. Anak, bakit sinabi mo sa mga reporter na fiancé mo si Delia? Paano ko malaman nila ang totoo na wala kayong relasyon? Naiiyak na tanong ni Jira. Mom, don't worry. Cray. Dahil totoo ang sinabi ko na pakakasalan ko si Delia. Ano? Pero bakit? Paanong kaligayahan mo? This is my happiness, Mom. Ang protektahan ka at kumpanya. Hindi titigil ang mga reporter at katunggali ko sa negosyo hanggat hindi nila ako napapabagsak. Kailangan nating maging wais at matapang. Siguro nga unfair na pakasalan ko si Delia dahil hindi niya ako mahal. Pero ito lang ang tanging paraan para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Iniisip ko na baka hindi na magkaroon ng maliligaw si Delia kasi pakaisipin nila na totoo ang kismin na siya ay easy to get na babae. Iniisip ko rin na baka magkaroon siya ng asawa at mga anak, pero babasagan sila ng anak ng pukpok. Siguro nga mamamatay ang tsismis, pero hindi yan makakalimutan. Ayaw kong masira ang reputasyon ni Delia dahil sa akin. Ayaw kong masila ang credibility ng kumpanya dahil maraming empleyadong umaasa sa atin. Willing akong magsakripisyo para sa kabutihan ng lahat. Nanonood ng balita, napaiwanag ni Jacob at sumiklab ang galit sa kulay brown nitong mga mata na mapagtando nito na kuha sa drone ang video na kumalat sa social media kagabi. Alagay ko si Tanaka ang may gawa nito dahil siya lang naman ang galit sa akin at may gusto siya kay Delia. How can you be so sure na si Tanaka ang gumawa nito? Paano kung ang kabit ng papa mo? Malungkot na tanong ni Ja. As he lit. O instinct told me. Pagbabayaran ko si Tanaka. Sisiguraduhin ko na kahit kailan, hindi na siya pwedeng pumunta rito sa Pilipinas. Kakalkalin ko lahat ng baho niya para siya na mismo ang sumuko. Nagtatagis ang mga ngipin na sagot ni Jacob. Nakaramdam ng takot at hiya si Delia. Nanininig ang mga labi na humingi siya ng paumanin. Sorry po, nalasing ako kagabi. Sorry,
Pinahiya ko ang pamilya ninyo. Lon, say sorry. Wala kang kasalanan. Paligo ka na at kumain. Ihahatid kita sa inyo. Kakausapin ko ang first mo na araw. Araw ako. Aakyat ng likaw para develop ang killing sandes sa isa't isa. Malumanay ng sagot ni Jacob at inutusan niya si Franz na mag-ibestiga at blacklist si Sir Anaka upang hindi na ito makapunta sa Pilipinas. Dalia, are you okay? May problema ba? Kanina ka pa, balisa. Malambing na tanong ni Jacob at umupo ito sa tabi ng dalaga. 1 buwan na ang nakalipas. Simula noong kumalatang fake news sa social media, 1 buwan na silang nagda-dit. Pero feeling ni Jacob ayos sa kanya niya dahil palagi itong lumalayo tuwing naglalambing siya. Hindi ako makatulog. Tuwing gabi, inuusig ako ng konsensya ko. Kailan ko kasalanan ko lahat kung bakit napipilitan ka na ligawan at mahalin ako. I'm sorry, Jacob. Nagsinungaling ako. Pagkatapos ko grumadit ang college, naghanap agad ako ng trabaho. Nakita ko sa newspaper na kailangan mo ng secretary. Nag-research ako tungkol sa kumpanya. I find out na out ka sa magagandang babae. Gusto mo ng old-fashioned woman na hindi sexy. Kaya bumili ako ng silicone skin bago apply. Kasi gusto kong matanggap. Gusto kong matulungan ng pamilya ko. Hindi ko naman nakalain na mangyayari lahat ng ito. Sorry, nagsinungaling ako. Hindi ko naman kasi alam na ito pala ang mapapanglasawa ko. Kung alam ko lang, hindi ako magsisinungaling. Nakayuko. Naiiyak na paliwanag niya. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ng binata. Ibig mo, sabihin planado mo ang lahat. Ibig sabihin, hindi ka mataba. Mariin, na tanong nito. Oo. Hindi ako mataba. Hirap na ako at init ng init sa silicone skin na suot ko. Hindi ko plano na lokohin ka. Gusto ko lang naman na magtrabaho sa kumpanya mo para matulungan si mama at papa. Understand? Pero may kasalanan ka pa rin na kailangan mong pagbayaran. Malamig na bulong ni Jacob sa kaliwa niyang tenya. Anong ibig mong sabihin? Naninervyos sa tanong niya. Remove your silicone skin now. I want to see your real figure. Mahinang utos si Jacob pero maliin habang pinagmamastan siya mula ulo hanggang paa. Ayaw ko nga. Hindi pa tayo kasal. Kasual na pagtanggi ng dalaga kahit na nanginginig ang kaniyang mga tuhod. Okay, madali akong kausap. Ako ang magtatanggal. Smirk na saan ni Jacob at tumantay ang palag ito sa kanyang balikat. Stop! Ako na. Gagawin ko na. Galit na sagot niya. Tumayo siya ng tumid at mabilis sa hinila ang dress pababa. Pinuksan ang jar ng silicone skin at tinanggal iyon. Pumara ang hangin sa lalamunan ni Jacob at gumalaw ang kanyang Adam's apparel nang masilayan niya ang perpektong piguan ng dalaga. Irrebility ko. Ang dayam mo. Bakit ngayon mo lang pinakita sa akin? Tumahimik ka nga. Hindi mo ako pag-aari. Masungit na, sagot ang dalaga. Pupuluti sana ang bestida, pero hinawakan ni Jacob ang kamay niya at bigla siyang hinilak paupo sa kandungan nito. Dalia, you are my property now. Hindi na kita pakakawalan. Hindi ako papayag na may ibang lalaki na humawak sa'yo. Will you marry me?
Malambing na bulong ni Jacob sa kaliwa niyang tinang habang niyakap. Yakap siya na mahigpit. Yes. Pero wala kang hawak na singsing. Pwede naman ang kiss ba? Mamaya na ang singsing pag uwi natin. Nakangisi na sagot nito at bigla siyang hinalikan. Mainit ang halik. Maingat. Damang daman niya ang pagmamahal at pag-iingat ng binata. Unexpected ang love story nila. Wala sa plano pero totoo dahil lalaking may paninindikan at delikadisa si Jacob Benaventura. Medyo maaluan na ang buhay ng pamilya ni Dalia. Si Diane naman ay hinayaan na ang kanyang asawa na manatili sa Thailand para sa kanyang peace of mind. Si Mr. Tanaka naman ay deport na pabalik sa Japan. Si Alison naman ay pumunta sa Germany para mag-move on. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Paalam.